Masayang araw mga ka-PL! O para po sa mga mayroong kaunting agam-agam at kaunting pagdududa dito sa isinasagawang tatay kami naman signature campaign na hindi naman po sa ating bansa ginagawa, maging sa ibang bansa kung saan meron po mga kaibigan nating DDS, meron pong nangyayaring signature campaign na yan. Yung iba, hindi po nakikilahok dahil meron pong kaunting pagdududa. Inaamin ko, kagaya ko, mahirap na kasi, baka mabudol na naman tayo mga kababayan. Minsan na po tayong nabudol ni Bangag. Kinakailangan po natin magsuri, maigi, bago po tayo makilahok sa pirmahan na yan. Pero ngayon, mga kababayan, eto na po, mismo ang ating pangalawang Pangulo na ho, ang nanguna, pumirma dito sa tatay kami naman signature campaign, baka naman, mga ka-DDS around the world, makilahok na rin po tayo dito sa signature campaign na ito, mga kababayan. Pero, piliin lang po natin talaga ha, yung mga lihitimo, lalong-lalo na doon po tayo sa mga kakilala po natin ng mga DDS, no? Para hindi po tayo mabudol. Baka kasi meron pong gumaya sa signature campaign na ito na ginagawa po ng mga kaibigan nating DDS, mga kababayan, magsagawa din sila ng pirma-pirma na yan, no? At yung pirma ay gawin po nilang kalokohan, di natin alam kung kanino nila isusumite, mahirap na po, baka magamit pa ho ito mga kababayan dito sa itinutulak ng Marcos administration na charter chain. Mahirap na po. Baka magamit po yung ating pirma. Kaya suriin po natin maigi. At yun po ang dahilan. Nagsuri ho tayong maigi para wag po tayong mabudol. Pero eto na nga po. Panoorin po natin ang video kung saan pumirma na po ang ating pangalawang Pangulo. Okay, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At wag niyo pong kalimutan, paki-like and paki-share na rin nitong video ho natin para malaman po ng ating mga kababayan ng ating pangalawang Pangulo ay nakilahok na o nakipirma na sa tatay kami naman signature campaign bilang pagsuporta po sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, panoorin na po natin. Walang susuko, no, walang susuko. Yes, until the end. Ma'am, niya, isa pa ma'am, no? Grabe ba, sino pagkatao dito? Kanang napo ko nakita kaniya ka. Ayun ang ID number, ma'am. Mga taga-Amerika, o sige, sulti nila. Thank you so much, ma'am. Ayan mga kababayan ha, mismo ang ating pangalawang Pangulo, hiningan din po siya ng ID number. Kalakip po doon na sa kanyang pinirmahan na papel para nga dito sa signature campaign na ito. Kung saan man po meron at kailan merong gaganapin na signature campaign po dito sa ating bansa at sa ating mga kababayan naman na mga OFW, kung meron din po dyan sa lugar ninyo, pwede na po kayong makilahok, makipirma. Pero suriin po ninyong maigi kung lihitimo ba itong mga taong nagpapapirma. Lihitimo ba silang mga DDS? Basta iwasan po natin magpabudol uli, mga kababayan, nabudol na po tayo. Ngayon, kung meron na pong gaganapin pa na panibagong signature campaign dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, malapit po sa inyo, daluhan na po ninyo. Hayaan nyo po at tutulong din po kami mga vlogger na mag-promote kung kailan at saan ang permahan na ito. Kasi para naman po ito sa ating Tatay Digong. Wag po natin siyang susukuan. Wala pong magsusurrender, ika nga, mga kababayan. Tuloy-tuloy po sa pagkikipaglaban po natin. Lalong-lalo na sa pagsuporta po sa ating Tatay Digong. Okay, dito pa po tayo sa balita. Nakakainis, nakakahiya, nakakalungkot na balita ito, mga kababayan. Pero relax lang po kayo. Wag ho kayong mainis ha habang binabasa ko po ito. Kaya nga, di ba? Kaya nga, no? Umiiwas tayo nung una sa signature campaign na yan dahil ayaw natin na mabudol. Dahil ito po ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ako, inaamin ko po yan. Inaamin ko po na nung una, meron pa akong agam-aga, meron akong pagdududa. Pero ngayon, mismong si BP Inday Sara na, ang nanguna, magkikilahok na ho tayo. Di po ba? Ito, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa anomalya ng flood control. Ayon po ito mga kababayan sa World Bank. Naku po, pati World Bank nasilip na ang anomalya sa flood control project, mga kababayan. At isa, di umano, itong mga problemang ito, itong anomalyang ito na nangyari po sa flood control project, mga kababayan, ang iniiwasan ng mga foreign investor. Kaya ayaw nila na maglagay o mamuhunan dito sa ating bansa. Nakakahiya. Marcos pa nga. Bagsak ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas mula 5.7% noong 2024 tungo sa 5.1 ngayong 2025 ayon sa pinakahuling economic update ng World Bank. Uulitin ko. Kailan daw po nagmula? 2024, mayroon pa po tayong 5.7%. Pero ngayong taong 2025, 5.1 na lamang mga kababayan. Dahil yan sa mga anomalya sa flood control project na nagkaroon po ng kapabayaan ang ating bangag na presidente. Isa sa mga pangunahing dahilan na tinukoy sa ulat ay ang negatibong epekto
ng flood control scandal at umano'y malawakang anomalya at katiwalian sa mga proyekto laban sa pagbaha ang mga foreigner po, mga kababayan. Hindi ho yan sila sanay sa mga pagbaha. Lalo-lalo na mga kanok, no? Mga taga-Europe. Hindi ho yan sila sanay sa halos linggo-linggo, buwan-buwan ibinabaha. Sa bansa ho natin, oo, tayo mga Pilipino, sanay tayo sa mga pagbaha. Ginagawa na nga lang swimming pool yung baha eh. Di ba? Lalo na medyo malinis-linis na. Bagamat kulay brown pa yung tubig, basta wala ng basura. Sige, swimming na yung ating mga kababayan. Sanay tayo dyan. Paano ho sila? Mga negosyante ang mga yan. Kapag mayroong baha, natural, ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo. Sa Davao City, hindi po madala sa pagbaha. Kung mayroong magbaha, hanggang tuhod lang, hindi po umaabot sa mga establishment, madali ding humupa. Kaya doon po, nagsipagpuntahan ang mga investor. Kaya, ang nangyayari, sa mga ginagawang panawagan ni Mr. President, naman, hindi na kayo, pumasok na kayo sa bansa namin. Maglagay kayo ng negosyo nyo rito, mag-invest kayo, walang tumutugon sa kanya. Kasi hindi po nila ito nasusolusyonan. Itong simpleng pagbaha nga lang, hindi nga kayang gawin ni Marcos Hindi niya nga kayang solusyonan paano pa kaya yung iba't ibang katiwalian na lalo na sa bansa natin ngayon, mga kababayan, laganap ang droga. Ang peace and order, parang unti-unti nang nalulusaw. Lintik po ang kriminalidad na nangyari ngayon sa ating bansa. Sino gagana ang investor niyan? Wala. Bagsak talaga ang ekonomiya. Ayon sa inilabas na news release ng World Bank, kinakailangang agarang tugunan ng pamahalaan ang mga irregularidad sa flood control projects upang maiwasan ang tuluyang pagsadsad ng ekonomiya. Wala na. Sadsad na. Wala na tayong aasahan pa. At huwag na rin tayong umasa na agad-agad tutugunan ng Administrasyong Marcos itong napakalala na mga pagbaha na nangyayari sa ating bansa at ang anomalya sa mga flood control project. Yung pinsan niya nga hindi niya nga kayang pangalanan na sangkot Inililigtas niya pa nga. Sabi niya pa, teka, walang kinalaman dyan si Martin Romualdez. Anak ng tutsa naman, Mr. President. Ginagawa mong tanga ang mga Pilipino. Si Gutesa, kumanta. Yung ilang mga kontraktor, kumanta na. Si Saldico, kumanta na rin. Sangkot si Martin Romualdez, yung anak mo, meron ding insertion, bilyon-bilyon ang halaga, at mismong ikaw, Mr. President, sangkot ka rin dahil pinagdalhan ka rin di umano ni Saldico ng limpak na salapi. Mahihirapan talaga na solusyonan ng gobyernong Marcos itong anomalya sa flood control, mga kababayan. Kasi kapag tinutuon niya talaga ang laban dito, gusto niya lahat papakulong. Madadamay po siya, makukulong din po siya. Kaya petiks-petiks na lang sila. Si Ping Lacson nga ramdam niya na nga, mga kababayan na parang malabnaw na daw po ang turing ng Palasyo Malacanang sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Kumbaga wala nang pakialam si Marcos. Basta sa kanya na lang, magpondo na lang na magpondo sa ICI na yan. Pero hindi na po sila nakikialam. Di ba? Sino nakapansin? Si Ping Lacson. Napansin niya na. Wala na pong patutunguhan yan. Kaya tiis-tiis na lang talaga tayo sa susunod na administrasyon kung sino po ang mananalo. Bawi na lang ho tayo ron. At sana kung sino man ang susunod na magiging presidente, bagamat tayo mga DDS, inaasahan natin na si Inday Sara, sana galingan, wagayahin ang administrasyong bangag na mabagal kumilos. Kilala po natin si Inday Sara, napakabilis kumilos niyan. At galit yan sa korupsyon. Paano pag pinag-initan nila si Inday Sara? Huwag naman sana mangyari. Ilayo naman sana ni Lord. Tulad nung sinabi ni Atty. Harry Roque, na ang pinaplano na di umano nila ngayon kay BP Inday Sara ay ipagurgor. Dahil ayaw ni Marcos na ang susunod sa kanya bilang Pangulo uli ng ating bansa ay si Inday Sara. Siyempre, natatakot si Marcos na pag si Inday Sara ang maging kasunod niya, siguradong maraming masisilip si Inday na mga anomalyang sangkot siya at maaari niya po itong ikapahamak. Kaya yan ang ayaw ni Marcos. Gusto niya iba, mga makakaliwa, mga dilaw, kasi kayang-kaya niyang kausapin niyang mga yan. At kung di ako nagkakamali, binubusog sila ngayon. Ni Bangag, mga kababayan. Kaya ang panawagan lang ng mga dilaw Inday Sara resign, hindi Marcos Maliwanag na ang pinangalanan ni Saldico si Marcos na sangkot dito sa bilyon-bilyong nakawan na nangyayari sa ating bansa, pero bingi ang mga dilaw. Di ba? Bingi ang mga makakaliwa. Inday Sara lang ang tinatarget nila. Kasi parehas silang takot na makaupo, maging presidente, ang Inday Sara. Lahat po sila maibabasura talaga. At si Marcos hahabulin talaga ni Inday yan. Binanggit sa mga ulat na ang kakulangan sa maayos na infrastruktura laban sa baha ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga proyekto, pagkalugi ng negosyo at paghina ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan.
Yan ang isa sa mga iniiwasan ng mga mamumuhunan, mga kababayan. Kasi bulok ang infrastruktura sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga flood control project. Siyempre, takot po silang malugi. Mag-i-invest sila sa bansa natin, hindi po biro. Ang perang ipapaluwal ho nila para makapagpatayo sila ng negosyo sa ating bansa, malulugi lang dahil sa napakadalas na pagbaha. Yung isang araw, 2 araw, 3 araw na makaranas ng baha, ang isang establishmento na mayroon ng negosyo na pinatatakbo at hindi makapag-ooperate dahil nga may baha, 3 araw na, malaking kawalan na po yan sa mga negosyante. Isa po yan ang iniiwasan po nila. Ayaw nila magnegosyo sa bansa natin, hanap na lang sila ng ibang bansang hindi naman po binabaha. Yan ang nakakulungkot, yan ang masakit mga kababayan. Na katotohanan na dapat po nating tanggapin. Kaya wag na po tayong umasa na meron pang mga investor na papasok sa ating bansa. Kahit na nagmamakaawa na, lumuluhod na, si Bongbong Marcos, pumasok na kayo sa amin, mag-invest na kayo, walang mangyayari. O ito pa isa. Nako, balingag na talaga itong presidente natin, mga kababayan. Eh, no? Sa bagay, matagal naman na sa balingag. Bangag pa nga, hindi lang balingag. Ito, Pangulong Marcos, ipinag-utos na dapat, naku po, maghanda ang Pilipinas sa pagkikipagdigmaan, naku po, kita nyo na, hanggang 30 araw, mga kababayan. Handa na ba ang mga Pilipino na makipagdigma sa kung sino mang bansa ang nais tayong digmain? Ako hindi ako handa. Sigurado ko, yung ating sandatahang lakas, sinasabi lang nila na handa kami. Sinasabi ni Browner na isa daw ang mga kasundaluhan sa Pilipinas sa mga pinakamagagaling na sundalo sa buong mundo. Uwe, anhin mo man yung galing, General Browner at Bongbong Marcos, kung wala tayong kagamitang pangdigma. Anak ka ng tutya. Yung ibang bansa, libo-libo ang bilang ng kanilang mga missiles. Tayo, meron ba? Ewan ko lang, kung ni isa yata, wala yata tayo eh. Meron mang nasa ating bansa ngayon, hindi naman po atin yan. Sa Amerika yan eh. Ito pa. Ibinahagi ni Marcos Jr. ang kanyang kautusan. Ito, nag-utos na talaga siya sa AFP na maging handa, naku po, na depensahan ang Pilipinas ng 20 hanggang 30 araw. Ito yung mga sinabi ni Browner, mga kababayan. Ngayon, maliwanag na po sa atin. Hindi lang pala galing yun kay Browner, kundi iniutos pala yun mismo ni Bangag na Browner, ito ang sabihin mo, na kaya natin makipagdigma ng 20 araw hanggang 30 araw bago dumating ang mga kaalyado nating bansa. Kay Marcos po galing. Hindi po galing yun kay Browner. Tuta talaga itong si Browner. Kung ano ang iniuutos sa kanya ng Bangag na presidente, mga kababayan, yun po ang sinusunod at sinasabi niya sa mga interviewing dinadaluhan niya. Kaya, kakatok pa ba tayo sa AFP para hingin ang suporta nila para sa ating mga kababayan na ngayon ay nag-iingay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa pamamagitan ng pagrarally? Hindi na po tayo aasa. Wala po tayong aasahan sa kanila, mga kababayan. Dahil hawak na po ni Marcos sa liig ang sandatahang lakas. Yung mga maliliit na ranggo, walang magagawa yan. Maaawa na lang tayo sa kanila. Dahil marami po sa kanila ay hindi na rin po nagugustuhan ang gobyerno ni Marcos. Sumusunod na lamang sila sa utos dahil yun din ang iniuutos sa kanila ng pinakamataas sa kanila, ng presidente, ni Browner hanggang sa pinakababa. Hawak na sa liig eh. Si Browner eh. Tuta na siya ni Marcos, mga kababayan eh. Wala na po tayong aasahan sa kanila. Ewan ko kung saan dadalhin ang Pilipinas nito. Lalong-lalo na sa susunod na taon, 2026, na parang mas matindi pa po ang mangyayari kaysa sa taong 2025. Ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang nasabing kautusan ni Marcos sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Oo, yan po yung sinabi ni Browner. Pero kung China ang makikipagdigma sa atin, sa palagay ko, hindi totoo. Hindi rin tayo papatulan ng China. Dahil alam ng China kung ano lang ang kakayahan natin. Hanggang Abu Sayyaf lang tayo. Hanggang Mauti lang ho tayo. Makipagdigma sa ibang bansa na punong-puno ng mga pangdigmang kagamitan, wala ho tayong kakayahan. Siguro, kung walang baril, suntukan lang, sundalo sa sundalo, oo, may kaya pa Pilipino. Medyo mahina naman yata ang muscle yan, ng mga China no? Ng mga Chino no? Hindi naman yata totoo yung mga magagaling sila sa karate. Di hamag na mas magaling pa rin ang Pilipino. Suntukan lang, kaya-kaya natin yan. Kaso hindi ho yan eh. Malalaking mga mga malalaking mga dekalibring baril at mga missiles ang paliliparin para pabagsakin sa ating bansa. Durog talaga tayo. Di ba, mga kababayan? At ito umano ang dahilan kung bakit hindi sila titigil sa pagsasanay upang masunod ang kagustuhan ni Marcos. Kita nyo na.
Desidido na ho sila mga kababayan na makipagdigma. Hindi ho ito kwento lang ha. Hindi po ito marites lang mga kababayan ha. Sinabi na po ni Browner, sinabi na po ni Marcos. Posible pong mangyari ito. Ito pinakaayaw ho natin mangyari na magkaroon po ng digmaan. Madamay po tayo sa mga digmaan na yan. Tutol ho tayo dyan. Di ba mga kababayan? Tutol ho tayo dyan. Yan po ang lagi nating ipanawagan sa bangag nating presidente na wag niyang hahayaan na magkaroon ng digmaan. Maghunos dili siya. Gamitin niyang maayos yung bangag ng pag-iisip. Maraming mga kabataan madadamay, mga matatanda. Tayong mga matinong naghahanap buhay madadamay din. May mga pangarap din tayo sa buhay si Marcos iba pangarap ito sa buhay mga kababayan Alam niyo po kung ano? Manatili sa kanyang posisyon. Pinuprovoke nila ang China. Ngayon, kapag napiko na ang China, halimbawa lang mapiko ng China, tirahin tayo niyan ng isang bagsak, patikim pa lang. Sabay magdideklara si Bangag, martial law. Sabay makikipagbati siya sa China. Wala na, nakapagdeklara na siya ng martial law. Yan po ang gusto nangyari nitong si Bangag. Kaya niya yung sinasabi at inuutos niya kay General Tuta. Dapat General Tuta na tawag na Brownie. Ayan, asong-aso datingan Kay General Brownie. Di ba? Sinabi na hindi naman tayo may sabi. Sila may sabi Maliwanag sa kanila nang galing Gumagawa ba tayo ng istorya? Hindi, may binabasa ko tayo. Di po ba, mga kababayan? Tanginan nyo. Idadamay nyo kami mga naghahanap buhay, may mga pangarap sa buhay, dyan sa mga kapritsyo ninyo, pagiging ganid ninyo sa kapangyarihan, ayaw nyo ng mga bumaba, mga animal kayo. Buti sana kung magkagira, nariyan kayo, presidente ang nangunguna. Nilipad lang man yan. Pupunta lang na ibang bansa yan, magpapakasarap. Nagkakape habang pinapanood ang mga Pilipinong nangamatay na, nagugutom, nauuhaw dahil sa gawa ng digmaan. Hayaan natin na mangyari yan. Tayo na baka unahin siya ng mga Pilipino. Ito pa isang balita mga kababayan. Sinabi pa ito ni Bongbong Marcos pa rin. Passport ni Saldico, kansilado na. Magbasa lang tayo ng kaunti. Inanunsyo ni Bongbong Marcos Jr. na kansilado na ang pasaporte o passport ni Saldico sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Marcos, ikaw, kailan mo ikakansila ang pasaporte mo para hindi ka na makalipad? Kung sakasakaling mabuking na totoong kasama ka nga sa mga anomalyang ito. Bakit yung pinsan mo na lang? Yung pinsan mo na lang, wag na lang ikaw. Yung pinsan mo, bakit di mo maipakansila yung kanyang pasaporte? Ano bang oras, pwede tumakas yung animal na yan Di ba? Mga kababayan, bakit puro lang kayo Saldico? Paano po yung ibang mga nakatakas na mga maliliit na isda? Naipakansila niya na rin po ba ang mga pasaporte nila? Nasaan na sila ngayon? Halimbawa, ayan, totoo yung sinasabi mo kasi ang hirap po paniwalaan Mambubudol ka, Mr. President, sinungaling ka rin Totoo, itong sinasabi mo. Halimbawa na totoo. Nakasilado na nga ang pasaporte ni Saldico. Saan naman ninyo matutunton? Mahuhuli ba ninyo si Saldico? Mapauwi ba ninyo dito sa ating bansa? Mr. President, para humarap sa isang pagdinig at ikanta pa ang sino mang dapat ikanta, lalo ka na. President Bangag. Masasakotin nyo ba? Mahuhuli nyo ba? Kagaya ng ginawa nyo kay Alice Go, kay dating Congressman Tevez, mapapauwi nyo ba sa ating bansa? Ayun ang tanong. Parang hindi ho kayo desidido pauwiin siya ng bansa. Wala kayong ginawa, kundi kansilahin lang yung kanyang pasaporte. Pero ewan ko lang kung may ginagawa kayong paghahagilap, paghahanap kay Saldico para mapabalik na sa ating bansa at managot sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Halimbawa naman uli, nahuli na si Saldico na pauwi sa ating bansa. Sumalang sa pagdinig. Mr. President, ikakanta ulit kayo ni Saldico. Paano yan? Ikakanta ulit kayo. Sasabihin niya sa media. Siyempre gusto niya live stream na investigasyon tulad ng ginagawa sa Senate Blue Ribbon Committee. Ikanta niya po ulit kayo. Bababa po ba kayo sa pwesto niyo, Mr. President? Isa lang naman sasabihin ninyo Hindi naman totoo yan. Gawa-gawa na lang yan. Baka yan ang isa sa dahilan, Mr. President, kaya hindi niyo po siya hinahagilap. Wala kayong ibang kayang gawin kundi kasilahin lang yung kanyang pasaporte. Pero ang pagpapauwi sa dating kongresista, wala sa plano niyo po yan. Huwag niyo pong paikutin ang mga Pilipino. Hindi po pagkansila lamang sa pasaporte ni Saldico ang gusto ng mga Pilipino. Hanapin ninyo. Meron po kayong intelligent fund, Mr. President. Bilyon po ang halaga ng inyong intelligent fund. Gamitin niyo po yan para makabalik ng bansa si Saldico. Managot siya sa mga kasalanan niya. Ikanta niya. Walang iba. Hindi lamang ang inyong pinsan, ang inyong anak, maging kayo mismo. Di ba? Mga kababayan. Di ba? Gusto. Matagal na natin hinihintay yun Matagal na natin hinihintay na pangalanan pa ng iba kung sino pa talaga ang mastermind. Lumabas na sa isang tao mula kay Saldico na si Mr. President mga kababayan
ay isa sa mga mastermind pero hindi po pinakinggan. Kasi halos po lahat ngayon ay hawak na sa liig ni Bongbong Marcos. Mahihirapan po talaga sa ngayon lang na tukuyin kung sino ang mastermind. Siguro, sa susunod na administrasyon, hahabulin sila. Pero dahil nga natatakot na yan sila na bumaba sa kanilang pwesto, mga kababayan, at mahihirapan talaga silang bumaba sa pwesto nila. Maniwala ho kayo. Hindi po nila magagawang bumaba sa pwesto nila, mga kababayan. Kasi pag bumaba ho sila, marami pong pwedeng mangyari sa kanila eh. Magkakasuhan, makukulong ho sila eh. Mababawi ulit yung kanilang mga ninakaw. So anong gagawin? Walang ibang solusyon, kundi pagkikipagdigma ho talaga. Para maipatupad po ang kagustuhan nila na martial law. Yan lang po. Eh sana, huwag payagan o hayaan ng mga kasundaluhan, mga kapulisan na mangyari ito. Kasi masasadlak na naman ang Pilipinas sa kadiliman ng mahabang panahon, mga kababayan. O ba? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.